Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel no, The Action Man. Una sa lahat, may love shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin muna hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, no, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo about po ito sa naging content ni Mima Alicia, Queen of Paninira. Relasyon. Yun po ang naging title natin. Bakit ko po nasabi na relasyon? At Queen of Paninira. Diba? Alam ho natin kung gaano po ito katindi si Mima Alicia pagdating sa paninira. Kaya ito po siya, Queen of Paninira. Okay? So, ito po kasi, pinaratangan niya ang dalawa na si Lolo Nyo Digong at si Auntie Nyo Amy Marcos. Nasabi niya, siguro may relasyon. Para lubos ho natin maunawaan mga ka-action bago ho tayo magtuloy-tuloy sa ating komentaryo at reaction, panoorin na po natin at pakinggan ang kanyang testimony. Ewan ko ba dito kay Senator Amy Marcos habang tumatanda rin, paurong din kung mag-isip. Biruin mo ba naman, sinabi niya kay Direk Daryl Yap na hindi daw siya naniniwala sa kasabihang blood is thicker than water. Siguro ata may relasyon ata itong si Senator Amy Marcos at itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kung bakit hanggang ngayon kapit na kapit pa rin siya dito sa mga Duterte. Hindi ko ba pinag-iisipan ng mali siya guys, pero parang gano'n na din ata yung lumalabas. Biruin mo, sinabihan na ni Digong si Pangulong Bongbong Marcos na spoiled brat, may bagahe, weak leader, tapos wala man lang reaction itong si Senator Amy Marcos. Kumbaga okay lang, nasabihan niya yung kanyang kapatid na ganyan as long as masaya sila sa relasyon nila ni Kadigongan. So ngayon, putulin po muna natin mga ka-action ha. Ano yung sabi niya? Hindi niya man daw pinag-iisipan, pero parang ganun na rin. Hindi ko... Okay ka lang ba, Mima Alicia? Hindi mo pinag-iisipan. Ano yung sinabi mo? Na may na siguro magkarelasyon. The fact na sinabi mo yung words na yan, iisa lang ibig sabihin yan. Pinag-isipan mo sila. Di ba? At alam mo, sa totoo lang, maaring si Amy Marcos, hindi pwede ikaw habulin. Kasi pwede na rin sabihin yan, libel yan, paninira yan. The fact na sinabi mo sa social media, paninira yan. Ingat ka. Baka habulin ka ni Amy Marcos at hanapan ka ng ebidensya kung may relasyon sila ni Digong. Malinaw ang sinabi ni Amy Marcos sa nasabing statement niya. Maninindigan siya dahil loyal pa rin daw siya sa mga Duterte. Di ba? Napaka no? Hindi ko alam kung nasa tono ba ito si nang gumawa niya, anong ginawa niya yung video. Si Duterte si Amy Marcos hindi pala makahabol sa iyo. Kasi nasa siya, government employee. Kaya absuelto ka diyan. Paano naman kung si Lolo Mo Digong ang maghabol sa iyo? Kasi nasa private sector na, private citizen na, si Lolo Mo Digong. Si Amy Marcos, nasa Senado yan. Hindi pwede mag-file. Kagaya ng ginawa mo kay Atty. Leni Robredo, nung Vice President pa siya. Niyurakan mo below the belt. Wala naman magagawa si Leni Robredo nun. Kasi nasa government. Ngayon kung hahabol man si Atty. Leni Robredo ngayon na siya ay private citizen, hindi naman po pwede. Kasi within 24 hours na walang complaint, wala na yon, pasaw na yon ang mga nasabing issue. Pero dito kay Duterte, kapag malaman yan, at kahit pagtiyagaan ka na lang, kasi paninirang puri pa rin niya, pwedeng mag-file si Lolo Mo Digong laban sa'yo. Kaya ingat-ingat ka, Mima Alicia ha. At yung sinasabi mo na hindi mo pinag-iisipan,
panoorin mo muna yung video bago ka magsalita na hindi mo pinag-iisipan. O, ituloy ho natin mga ka-action. Ano kayang napasok dito sa utak ni Senator Amy Marcos? So anyway, basahin natin to. Amy Marcos is standing by true friend Duterte. So kahit siya na lang daw ho ang mag-isa ang natira, still susuportahan niya pa itong mga Duterte. So sabi niya nga, di ba, inuulit ko, noong 2015, ako ang una at kaisa-isang gobernador na nagdeklara ng suporta para kay Pangulong Duterte. At kahit ako pa ang nag-iisang matira, maninindigan ako para sa kanya. So ngayon guys, ano yung catch dito? Kasi total, narinig nyo naman tong balitang to, diba? So ngayon, yung catch dito is meron siyang sinabi kay Direk Daryl Yap. So by the way, bago natin i-reveal kung ano yung sinabi niya dito kay Direk Daryl Yap, magbigay muna tayo ng konting analysis. So madami pa rin guys ang mga supporters na loyalista na naniniwala pa din dito kay Senator Amy Marcos. Base sa mga nababasa ko sa comment section, itong ginagawa daw ho ni Senator Amy Marcos na pagdikit sa mga Duterte is strategy lamang daw ho ito. So, wag agad tayong magagalit sa kanya kasi strategy lamang ho ito niya para malaman kung ano yung mga nangyayaring ganap sa mga Duterte every time, every minute, every hour, every seconds. So, ako guys, para sa akin, ang pangit naman ata ng political strategy niya kasi nami-misinterpret siya. I mean, mami-misinterpret siya ng mga tao. Especially kapatid niya, kukontrahin niya just because political strategy dito kay Pangulong Duterte. Para sa akin, hindi na to political strategy eh. Talagang literal na it's either nagtatanaw ng utang na loob itong si Amy Marcos or may relasyon sila ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So, hindi ko matukoy kung anong relasyon sa politika, relasyon sa something else, or relasyon between tugudog, love. Kasi itong si Senator Amy, 3 beses ata itong naloko sa pagkakaalam ko, diba? So anyway, kung totoo man itong kanyang strategy, ito yung kanyang strategy na napakabulok. Strategy na mapanganib at napakabulok. Kasi imagine, mali-left behind itong mga loyalists just because sa ginagawa mong pagdikit, diba? Pagpapalapit dito sa mga Duterte. So, meron din naman akong naririnig na balita kaya siya dumidikit dito sa mga Duterte just because Duterte Marcos pa din daw sa 2028 election. Presidente si Inday at vice-presidente siya. Kung dyan siya kakapit kay Sara Duterte, hindi siya mananalo kasi pro-China si Vice President Sara Duterte. Kung tatakbo si VP Inday bilang presidente, hindi siya mananalo kasi masasayang ho ang pinaghirapan, binuild up ni Pangulong PBBM ho dito sa West Philippine Sea, sa buong Pilipinas, kung magkakaroon lamang ho ng isang presidente na pro-China. Masasayang ho lahat ng pinaghirapan ni Pangulong Bongbong Marcos. So kung dyan siya kakapit, malamang manalo siya. Diba? Hindi siya mananalo dyan. Para lang naman sa akin yan. Kasi madami ho ang nagtiwala kay Pangulong PBBM. Madami ang nagagalit sa mga China, lalo na sa ginagawa nila sa West Philippine Sea. So kung mananalo yan, kasi malabo talagang manalo si BP Inday eh. Kung si Senator Amy, yan ho yung kakapitan, malabong manalo silang dalawa. So para sa akin guys, based on my analysis, itong si Senator Amy Marcos, it's either nagtatanaw ng utang na loob dahil sa paglibing ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kanyang ama sa libingin ng bayani, or meron silang relasyon. So it's either nandyan lang yan sa dalawang yan. So anyway, ano nga ba yung catch dito? Kasi tinanong ho ni Daryl Yap itong si Senator Amy Marcos. Sabi niya, Sen, di ba sabi ng iba, blood is thicker than water? So, ang sabi naman ni Senator Amy dito kay Daryl Yap, mamaya may papakita akong video, sabi niya, one loyal friend is worth 10,000 relatives. So, tinuturing talaga ni Senator Amy na siya ay pinaka-loyal friend nitong mga Duterte. So, nasa ba yung video para may patunay? So, galing pa to sa bunganga ni Daryl Yap. Itong si Daryl Yap. Ako, Diyos ko. Anyway, ito yung video. Kanina, sinend ko kay Senator Amy. Sabi ko, Senator Amy, maraming nagpo-post na blood thicker than water. Sabi ko, so kahit daw sinabi mong you're with the Dutertes,
blood is thicker than water. Alam mo, eto sinend niya sa akin. Pero hindi ko na pinost sa Facebook. Pero here I am, sharing you. Eto, sinend niya lang sa akin yung quote from Euripides. Yung one loyal friend is worth than 1,000 relatives. Oh, sinend niya. Eto, wait. So, sinabi talaga yan ni Senator Amy. Kasi it is very impossible na itong si Daryl Yap magsisinungaling. Diba? Kasi what if kung dinahin siya ni Amy Marcos? Diba? So, sinabi niya yan kay Daryl Yap. Tapos si Daryl Yap naman ni-reveal dito sa mga tao. Alam mo guys, napapansin ko dito kay Senator Amy, parang nagiging pro-China na rin siya. Based on my own analysis at sa nakikita ng aking dalawang mata, parang nagiging pro-China na rin siya. Kasi sa usaping confidential funds, ayaw niya natanggalan itong si VP Inday. So, I think parang nakikinabang din siya. Sa West Philippine Sea, kinukundi na niya rin. Diba? So, oh my God, Senator Amy, wag mong hayaang sirain ang pangalan mo. Wag mong hayaang sirain ang pangalan nyo dahil sa'yo. Wag mong hayaang masira ang pangalan nyo, dahil sa'yo. So, habang maaga pa, diba, iwasan mo na yung kagagaganyan mo. Nagiging aligaga ka na. My God, hindi sa lahat ng oras, kaya ka ding ipagtanggol ng mga Duterte na yan. Wake up! Nakakaloka, Senator Amy. Oh my God. So yun na ho, mga ka-action, mga kakamping, no? Napanood na ho natin. Tingnan mo to si Mima Alicia. Parang hunyango, no? Hindi mo alam ito si Mima Alicia kung sinong kinakampihan. Titirahin si Amy Marcos, titirahin si Sara. Alam nyo dati, tatandaan ko pa itong mga last video niya last year, puring-puri po ito sa mga Duterte. Puring-puri po yan. Ibinagawayway yung kamay niya. At never mo yan maanuhan na tawagin niya Lolo Digong. Pangulong Rodrigo Duterte talaga ang tawag niya dyan. Diba? At mula nang nagbago to si Mima Alicia nung last video natin, yung pinuna niya yung about sa pahayag ni Sara Duterte na ang kumukontra sa kumpi at Intel ay kalaban ng bayan, kalaban ng kapayapaan. Doon siya na trigger. Binanata niya si Inday Sara at doon nagsimula ang kanyang paninira na. Diba? Alam mo, Mima Alicia, sa sinabi mo kung magtandem yung dalawa na yan. Tama ka po. 100% hindi na po talaga mananalo si Inday mo Sara. Hindi na po tayo talagang mananalo yan. Alam mo, sa tutuusin lang, sino ba ang presidente? Si Bongbong Marcos. Ngayon, kung sino ang presidente ng administrasyon at si Sara, hindi siya ang pambato ng administrasyon, magkaiba. Kasi alam mo naman natin, nagsasakmala na ho sila dyan. Kaya for sure, hindi si Sara ang pambato ng administrasyon sa darating na 2028 elections. May iba. Pero, alam ho natin dyan, matatalo po talaga yan si Inday Sara nyo. Hindi na ho talaga yan mananalo. Diba? Ewan ko lang kay Amy Marcos, ha? Kasi matunog din ang pangalan nito ni Amy Marcos. Panay doon sa kadiwa niya. Diba? Yung relasyon na paulit-ulit mo sinasabi na may relasyon yung dalawa, bahala ka dyan, ha? Pag hinabol ka ni Lolo Mudigong, ikaw ang magpaliwanag. Kasi para sa akin, may tuturing na po yan na libel case. Cyber libel case na po yan. Paninira na po yan. Kaya ingat ka. Private citizen na ho yan si Lolo Mudigong. Si Amy Marcos, absuelto ka kasi nasa Senado yan. Hindi pwede siya mag-file kasi nasa Senado. Kaya, ingat-ingat lang ho, ha? So, kayo mga ka-action, ano po ang masasabi nyo dito sa kay Queen of Paninira? Ito ba siya ay hunyango? Para sa akin, para ito siyang hunyango na walang sariling paninindigan kung kanino ba siya o kaya, etc. Diba? Narinig nyo naman, aligaga daw si Amy Marcos. Diba? So yun lang ho mga ka-action, mga kakamping no, share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa lahat ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day everyone. Beautiful.